Mga kabayan, muling nagbigay ng pahayag sa media itong si alias Totoy o Julie Patidungan kaugnay sa kanyang pagsisiwalat na si Charlie Atong ang mastermind sa mga nawawalang sabongeros. Ayon kay Totoy o kilala rin sa pangalang Dondon, ipinagmalaki niya na hindi siya nagsisinungaling at sa ngayon ay unti-unti na niyang napapatunayan ang kanyang mga testimonya kaugnay sa mga itinapong missing sabongeros sa lawa ng Taal matapos makakuha o makarecover na mga ebidensya ang mga divers, partikular ang Philippine Coast Guard. May matapang na hamon din itong si Dondon sa negosyanteng si Atong Ang. Ngayon, alam na ni Mr. Atong Ang na si Dondon Patidungan na hindi na nagsisinungaling. At least kahit papaano napatunayan ko lahat ng sinasabi ko na hindi pagsisinungaling. Hamon pa niya sa negosyanteng si Atong Ang na itinuro niyang mastermind. Magpalay detector kami kung totoong nagsisinungaling ako. Sinubukan naming kunin ang panig ni Ang pero hindi pa sila sumasagot. Gayunman, nauna nang itinanggi ng negosyante na may kinalaman siya sa pagkawala ng mga sabongero. Idinidiin lang daw siya ni alias Totoy dahil hindi niya binigay ang hinihingi nitong pera. Samantala, dumipensa naman ang pamunuan ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng diverse operation sa Taal Lake. Kaugnay sa mga di umano ay planted o tanim ebidensya ang mga nakukuha nilang sako na naglalaman ng remains o mga buto na pinaniniwalaang ito na ang magpapatunay sa pagbubunyag ni Dondon Patidungan. Ayon kasi sa netizen, tila bagong-bago pa ang mga sako na nare-recover nila mula sa ilalim ng lawa, gayong mahigit 4 na taon na ang nakakalipas. So, the sack, no, containing whatever it is na nandun, kinoberan lang natin siya ng net, if you could just imagine. Para, again, pag inakyat mo, hindi siya kakalat. Kasi tubig yan eh. Iniibabawa natin siya ng pine mesh net para ma-preserve mo. Kasi kung iangat mo yan in a 70 feet na depth, paakyat, maaaring mawala na yan, no? Magsabog-sabog. Ayon naman sa Department of Justice o DOJ, tila nagbubunga na ang kanilang ginagawang operasyon at investigasyon sa nasabing kaso dahil sa mga development na nangyayari, partikular ang pagsasanib pwersa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para ma-recover ang mga ebidensya na magdidiin sa mga akusado, base na rin sa naging pahayag at pagbubunyag ni alias Totoy o Dondon Patidungan. Sinabi rin ni DOJ Assistant Secretary Miko Clavano na maghintay lang ang mga kaanak ng mga biktima dahil malapit na makamit ang hustisya dahil nga sa nare-recover na mga ebidensya. Message na lang sa mga families na let's just stay patient. We are doing everything that we can to retrieve what is there and we hope for the best results. Dagdag pa ni Clavano, nagsimula na rin silang kumuha ng DNA sample sa mga kaanak ng missing sabongeros. Ito ay upang magamit sa gagawing cross-matching sa DNA naman ng mga nahukay na buto mula sa Taal Lake. Kukunan natin ng DNA sample sa mga kamag-anak ng mga nawawala at imamatch po natin yan sa mga DNA na makikita natin sa mga mahanap natin. Dahil sa magandang itinatakbo ng kaso at development nito, pinuri naman ni Yusek Raul Vasquez ng Department of Justice itong si alias Totoy ang pangunahing testigo at nagdidiin kay Charlie Atong Ang dahil sa kanyang di umano ay may katotohanan ng pahayag at pagbubunyag sa media kung saan ay patuloy nga na may nakukuhang ebidensya sa lugar na kanyang nabanggit, partikular nga dito sa ilalim ng Taal Lake. Ang magandang anggulo gaya ng sabi namin at binanggit din ng ating Secretary Remulla dyan, napakadaming documentary, video, CCTV evidence, real evidence na tumutugma sa storya na sinasabi ni alias Totoy. Credible yung sinasabi niya at katotohanan lamang. Parang ganun ang dumadating. So yung credibility niya lalong lumalakas, lalong tumitibay sa kadahilan ng yung sinabi niyang lugar na pinagtapunan ay meron nang nakitang mga sako. At ito, preliminary pa lamang ito ha. Hindi pa ito yung malalimang search and recovery effort. Parang surface and subsurface examination pa lamang ito, Cheryl. Hindi pa ito yung pagsisig ng malaliman at paggamit ng mga drones at mga iba pang
technical as well as modern equipment. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba sa mga buto o ebidensya na nare-recover sa ilalim ng Taal Lake kung saan ito ang ibinunyag ni alias Totoy o Julie Patidungan? At kung totoo man ito, sapat na ba itong basihan para managot at maparusahan ang bilyonaryo, makapangyarihan at negosyanteng si Charlie Atong Ang? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Yung SAC kasi, no, tandaan natin malalim yan, no? Then pag nagkakapakapala lang, yung video ng yung description ng ng divers natin sa bottom, halos 1 meter lang yung visibility. So kapa-kapa. Pero pag nakita nila na yung nakabalot dun sa isang object ay maaring mag-disintegrate dun sa or maggutay-gutay, binabalutan na natin yun together ng ng fine mesh net para kung mag-ascend na tayo, hindi siya magsabog-sabog, no? Ganun yung ginagawa natin. We handle it very carefully. Equivalent to something na nakapaulit. Yes. It's safe to say. May isa. May isa tayo na suspicious, but papunta nga kami doon para siyempre pag angat ng diver, matanong din namin siya. Iba yung messages that tinatransmit dito and yung actual na makausap mo na yung ating diver. Sa lalim na 50 feet at 70 feet ng Taal Lake, dito nakapa ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard ang 2 sako na iniahon kahapon. Ayon kay Coast Guard District Southern Tagalog District Commander Commodore Geronimo Tobilla, dahil sa sobrang labo ng tubig sa ilalim ng lawa, nahihirapang makakita sa ilalim ang mga diver. Kasi yung situation sa bottom, no, sa sobrang labo ng lugar, no, ng ilalim, yung nakikita ng divers minsan dahil you're using their hands lang, no, at linalapit pa talaga nila yung kanilang sarili dun sa Ayon pa kay Commodore Tobilla, dahil sa tagal ng pagkakababad sa tubig ay sira-sira na ang mga nakuha nilang sako. Sa bottom, yung mga sako, no, minsan naanuhan siya ng siltation ng bottom. So sabi ko nga sa inyo, you imagine a sack na sa baba, pag yung kalahati through time nalalagyan ng buhangin or ng other characteristic ng lupa doon sa ilalim, makikita mo na parang ay kalahati o yung bahagyang likod niya lang yung nakikita. Ganun yun. Kung kaya't habang nasa ilalim pa lamang ng tubig ay inililipat na ang laman ng mga sako sa manipis na fishnet para hindi magkalat-kalat ang laman nito habang iniaahon. So the sack, no, containing whatever it is na nandun, kinoberan lang natin siya ng net, if you could just imagine, para again pag inakyat mo hindi siya kakalat kasi tubig yan iniibabawa natin siya ng fine mesh net para ma-preserve mo. Kasi kung iangat mo yan in a 70 feet na depth, paakyat, maaaring mawala na yan, no? Magsabog-sabog. Paliwanag pa ni Tobilla, naglalagay sila ng markings o mga boya bilang palatandaan kung aling mga bahagi na ng lawa ang nasisid ng mga technical diver. Patuloy ang ginagawang case build-up ng mga otoridad sa pangunguna ng Department of Justice o DOJ sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay DOJ Spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, maganda ang lead o takbo ngayon ng kanilang investigasyon. Tumulong na niya ang mga piskal ng DOJ sa pangangalap ng ebidensya sa Batangas. Kaya pakiusap nito sa pamilya ng mga missing sabungero, habaan pa ang kanilang pasensya at iginiit na ginagawa na ng pamahalaan ang lahat upang malutas ang kaso. Message na lang sa mga families na let's just stay patient. We are doing everything that we can to retrieve what is there and we hope for the best results. Dagdag pa ni Clavano, nagsimula na rin silang kumuha ng DNA sample sa mga kaanak ng missing sabungeros. Ito ay upang magamit sa gagawing cross-matching sa DNA naman ng mga nahukay na buto mula sa Taal Lake. Kukunan natin ng DNA sample sa mga kamag-anak ng mga nawawala at imamatch ho natin yan sa mga DNA na makikita natin sa mga mahanap natin.
Dagdag pa nito, bukod kay Julie Patidongan alias Totoy, may iba pa na nagbigay sa kanila ng mga impormasyon ngayon kung saan posibleng itinapon ang mga bangkay ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Asik Clavano, marami ng lumutang na impormante at nagbibigay ng kanilang nalalaman sa kaso. Bagaman 4 na taon na ang nakalilipas sa kaso ng missing sabungeros, kumpiyansa pa rin ang mga otoridad na kung totoong itinapon sa Taal Lake ang labi ng mga biktima, ay mayroon pa rin silang marirecover na ebidensya na magagamit sa investigasyon. Buo ang paninindigan ni Vice President Sara Duterte na handa siyang magbigay ng paliwanag hinggil sa kontrobersyal na issue ng confidential funds. Ngunit aniya, hindi ito nakadepende sa kung ano ang kagustuhan ng House of Representatives. Pag wala ng ibang venue, saka ako magsasalita. My explanations will be in my own time, hindi sa panahon kung kailan gusto ng mga members of the House of Representatives. Ipinaliwanag ni VP Sara na bago pa man ang budget hearing, alam na niya ang plano ng ilang kongresista. Isang kasamahan umano ng mga ito ang nagbabala sa kanya na ang layunin ng ilang mambabatas ay gumawa ng kaso gamit ang issue ng confidential funds. Kaya't hindi ang kasalukuyang budget request ng Office of the Vice President ang pinuntirya ng mga ito, kundi ang confidential funds mula sa nakaraang taon. Para sa Vice Presidente, mabuting sa impeachment trial na niya ito depensahan, lalo na at wala namang nagtanong nang siya ay nasa budget hearing noon. Ngayon, ayaw ko sumagot kasi nag-file sila ng impeachment. At sinabi ko, since nag-file kayo ng impeachment, ay doon natin sagutin sa impeachment. Para naman ako kasi akong tanga kung magsasalita ako about confidential funds na yon na wala namang dahilan. Unang-una, nag-hearing, nandun ako, walang kahit isang tanong. Ngayon, may impeachment trial, tapos magdi-discuss ako noon sa labas ng impeachment trial. Samantala, hindi na rin ikinagulat ni VP Duterte ang pagkakaroon ng House Quadruple Committee o Quadcom 2.0 sa 20th Congress. Yun ang dinidiscuss namin. No? Kasama ka na Secretary Harry Roque, no? Na hindi ito titigil. So huwag tayo mag-expect na bago yung Congress ay titigil sila sa pangangatake nila. So tutuloy-tuloy pa rin yung paghahabol nila sa iyo at tutuloy-tuloy yan na tambakan ka nila ng kaso. Yan din yung sinabi ko sa mga ka-meeting ko kanina. Because obviously, ang gusto nila ay burahin ang mga Duterte at mga tao na sumusuporta sa mga Duterte. Nauna na ring nabanggit ng pangalawang Pangulo na ang panggigipit na ginagawa sa kanilang pamilya ay isang political prosecution ng kasalukuyang administrasyon. 2 sako ang nakuha ngayon ng Philippine Coast Guard sa kanilang pagsisid sa Taal Lake para nga sa paghahanap ng mga bangkay ng mga nawawalang sabongero. Pero susuriin pa raw ng SOCO ang laman ng mga sakong ito. Agad daw kasing ibinalot yung mga nakuha sa ilalim ng lawa para nga ma-preserve ang integrity nito at hindi ma-contaminate. Maagang sinimula ng mga diver ng Philippine Coast Guard ang kanilang pagsisid sa malawak na Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Isinakay nila sa rubber boat ang mga diving equipment para sa paghahanap ng bangkay ng mga nawawalang sabongero na itinapon sa lawa. Ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy, may impormasyon ding nakuha ang DOJ na may mga sandbag na itinali sa bangkay para lumubog sa lawa. 36 divers ang sumisid at nagsalitan sa pagsuyod sa Taal Lake. Nakuhanan natin ang palaisdaang sinabi ni alias Totoy na nirentahan daw para doon itapon ang bangkay ng mga sabongero. Sa pagsisid ng PCG sa palaisdaan, natagpuan ng mga diver ang ilang sako. Pero hindi nila ito agad inahon mula sa lawa dahil hinintay muna ang isang prosecutor at NBI personnel. Hindi raw basta pwedeng alisin ang mga sako sa Taal Lake dahil kailangan itong masuri lalo't pwede itong maging ebidensya. Isang sako rin na may lamang gutay-gutay na buto ang natagpuan kahapon malapit lang sa pangpang ng palaisdaan sa Taal. Kapansin-pansin ding kulay itim ang mga buto. May napansin din ng Department of Justice sa itsura ng kalansay. Makikita mo na parang talagang matagal nang nakalubog yun at matagal ng panahon na nakabagsak sa tubig.
Sa ngayon, hindi pa malinaw kung inadod o itinapon sa lugar ang sakong may buto. Sinusuri na ang kalansay para malaman kung ito ba ay sa mga nawawalang sabongero. Again, we still have to certify whether those are human remains or not. No? Nakita yon doon sa shoreline ng Taal Lake. Supposedly, about 24 to 48 hours. Oo. Para malaman natin kung buto talaga yun ng tao. Ang NBI Forensic Team, CIDG at SOCO naglagay na ng command center para sa paglalatagan ng mga sako ng buto na mare-recover sa lawa ng Taal. Habang ginagalugad ang Taal Lake, nasa palaisdaan din ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero. Handa silang magpa-DNA test para i-match sa nadiskubre at madidiskubre pang mga buto. Sa puntong ito, magkakausap natin si Justice Undersecretary Raul Vasquez. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa manonood at mga tagapakinig. Yusek, paano po nakatulong itong testimonya nga ni alias Totoy dito sa pagkakadiskubre o pagkakakita po sa mga sako na naglalaman ng, hinihinala pa lang naman na skeletal remains? Tama. Suspected pa lang kasi hindi pa naman confirm kung ang mga butong yan ay sa tao. But ang maganda nga lang dyan, Cheryl, ay naging positibo yung sinasabing impormasyon na sinabi ng whistleblower. At masagot yung tanong mo, yan ang nagbigay ng lead kung saan. Kung spesipiko, kumbaga nabanggit niya na yung potential na lugar kung saan itinapon daw, yun na nagkaroon na ngayon ng spesipikong lugar, generally speaking, para mag-focus ng atensyon yung search and recovery efforts ng ating gobyerno para matuldukan tong bagay na to. Sa paunang pagsusuri po ay or baka may nakuha na kayong paunang report, may indikasyon ba kung gaano katagal nang nandoon yung skeletal remains? Mahirap mag-speculate dyan, Cheryl. Though, kung tignan mo yung character ng mga sako, yung kaitiman niya, yung mga gutay-gutay, etc., makikita mo na parang talagang matagal nang nakalubog yun at matagal ng panahon na nakabagsak sa tubig. Ang magiging takbo niyan ay yung forensic examination niyan ay isa-subject ng NBI at saka ng CIDG para malaman natin kung yan ay buto ng tao, buto ng hayop. At kung malaman natin kung buto ng hayop yan, ang susunod na aspeto would be yung matching. Titignan ngayon ng DNA kasi nakausap na rin namin nung huli yung mga pamilya ng mga nawawalang sabongero. Pumunta sila dito sa DOJ at binanggit namin, kasi kaharap ako, kasama kami ni Secretary nung kausap yung mga pamilya, na dapat ready silang magbigay ng specimen para magkaroon ng basihan para ma-compare yung DNA analysis and examination ng mga remains na yan at saka yung mga mga specimen nila. Paano po isinaasang alang-alang ng DOJ yung seguridad at integridad ng ebidensyang natagpuan habang hinihintay pa ang resulta ng pagsusuri? Saan po ba yan ita-turn over? Yung pangangalaga nitong pieces of evidence na makukuha po? Sa law enforcement agencies, NBI at saka sa CIDG ang merong hawak niyan. Although ang sumisisid ay natural yung mga technical divers ng Philippine Coast Guard at saka Philippine Navy at sa pagtutulong din ng iba pang mga kasamahan natin using yung equipment na sana magkaroon pa ng additional equipment galing sa Japan. Ang magandang anggulo gaya ng sabi namin at binanggit din ng ating Secretary Remulla dyan, napakadaming documentary, video, CCTV evidence, real evidence na tumutugma sa storya na sinasabi ni alias Totoy. Hindi lamang ito base sa kanyang salita, kundi ito ay suportado ng dokumento,
suportado to ng video, suportado to ng ibang mga circumstansya na nagpapakita na credible yung sinasabi niya at katotohanan lamang. Parang ganun ang dumadating. So yung credibility niya lalong lumalakas, lalong tumitibay sa kadahilan ng yung sinabi niyang lugar na pinagtapunan ay meron nang nakitang mga sako. At ito, preliminary pa lamang ito ha. Hindi pa ito yung malalimang search and recovery effort. Parang surface and subsurface examination pa lamang ito, Cheryl. Hindi pa ito yung pagsisig ng malaliman at paggamit ng mga drones at mga iba pang technical as well as modern equipment. Darating tayo siguro sa panahon na yung mas malalimang paghahanap, pagsisig nila, doon baka mas malalim pang bagay ang malalaman natin.